Samantala, 7 taong gulang na estudyante patay nang bumaliktad ang sinasakyang tricycle sa Negros Occidental at isang jeep naman ang bumangga sa puno sa Oriental Mindoro. Yan at iba pang balitang probinsya, hatid ni Von Aquino. Trahedyang inabot ng ilang dadalo sana sa kasal sa Pinamalayan Oriental Mindoro matapos maaksidente ang sinasakyan nilang jeep. Base sa investigasyon, tinatahak ng naturang jeep ang pababang bahagi ng Provincial Road nang mawala ng kontrol ang driver kaya sumalpok ang jeep sa puno ng niyog. Nasawi sa aksidente ang isa sa 37 sakay ng jeep. Kritikal naman sa pagamutan ng dalawa sa mga nasugatan sa aksidente. Nakakulong na ang driver na si Dennis Torio na ngayon nahaharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide and multiple serious physical injuries. Papasok pa lang sana ng eskwelahan ang mga estudyanteng sakay na bumaligtad na tricycle sa Isabela, Negros Occidental. Nasawi sa aksidente ang 7 taong gulang na si Stephanie Ladrino habang sugatan ng 12 iba pa. Ayon sa mga pulis, bukod sa overloaded, matulin din ang takbo ng naturang tricycle kaya ito bumaligtad. Kasalukuyan nakakulong ang driver na si Felix Pasolinao na nakatakdang kasuhan ng reckless imprudence resulting in homicide at multiple serious physical injuries. Wasak ang harapang bahagi ng isang naaksidenteng closed van sa Nagilian, Isabela. Base sa investigasyon, nabangga umano ng closed van ng isang kalabaw kaya ito nawala ng kontrol at tumagilid. Nagtamo ng minor injuries ang driver ng naturang closed van habang kritikal naman ang kasama niyang pahinante at ahente. Basag ang mga salamin sa opisina ng isang gasoline station sa Pikit, Cotabato matapos pasabugan ng granada ng mga di pa nakikilalang salarin. Isang empleyado ng gasoline station ang sugatan sa pagsabog. Ayon sa mga saksi, sakay na motorsiklo ang mga nakabonet na salarin. Pangingikil ang nakikitang motibo sa krimen. Nakatanggap daw kasi ng extortion letter ang may-ari ng gasoline station bago nangyari ang pagpapasabog. Von Aquino, GMA News.